Factor in Roha are you applying in your everyday living? I will start with you. Marami pa akong natutunan dun sa character ko kay Duna, pero ang pinaka sobrang natutunan ko sa kanya siguro po yung positibo niya. So kapag nasa-set siya ng goal na magsusurvive ako, magsusurvive siya. So doon ko na-realize ako, pwede ko i-apply yun sa sarili ko. Parang kailangan ko yun. Kumbaga, hindi pala natin kailangan maghintay, maging positibo para na maging okay yung sitwasyon natin. Pwede pala tayo maging positibo kahit nasa gitna tayo ng chaos o nasa gitna tayo ng problema na pinagdadaanan natin. Kasi what we think becomes what we feel pala talaga. Doon na-shape yung life natin sa kung ano iniisip natin sa sarili natin. So, Staying positive, always. Yes. Thank you, Maymay. Yassi, for you. Ako po, kay Ayan. Si Ayan po ang first gray character po na na-portray ko eh. So, ang dami niya pong mga tama at mali na ginagawa. Tama na minamahal niya yung tatay niya buong buo, na gusto niya makalabas ang tatay niya sa kulungan. Mali rin yung mga naikilos niya, na nadala na rin sa kapahamakan, hindi lang sa linyang pamilya, kundi ang lahat dahil sa damay-damay na pagsunod-sunod ng mga nangyayari after sa consequences. May reveal pa nga, recently po kung napanood ninyo, yun din ang isa pang maling nagawa niya. So siguro para sa akin, kung meron lang akong i-advise na lang siguro para sa kanya, is to really be careful na lang din talaga at huwag din magpaloko sa mga tuksong akala mong tutulong sa'yo. Yun na lang. Yun na lang. Kay Ayan. Okay, kay Ayan. Thank you, Yassi. Miss LT, character lessons po mula po sa inyong character. Kasi nagkakamali ang tao kapag ka talagang sumusobra yung pagmamahal mo. So yung obsession, kailangan talaga malaman mo na may hangganan. Namamali ka sa mga bagay-bagay, but you have to take care of your spirit. And yun yung unang-una siguro na kailangan mong isipin, lalo na kung may pamilya ka. Miss LT, thank you. Miss Janice, sa inyo po. Huwag masyadong malandi. Kasi yung malandi, anyway, daing problemang binigay sa buhay. But apparently, sa totoong buhay, naging problema ko rin siya. Diba? So, that's it for me. Napaka-practical po nun. Diba? Apo. Problema ni Wendy. Naging problema ko na rin na kaya tama na. Thank you, Miss Janice. Sir Raymond. Ikaw, Magus, baka natutunan mo rin yan. Oo, baka ganun din yung mention sa'yo. Sa akin naman, huwag magpapalandi sa iba. Pero kung ganun kaganda naman, siyempre, of course, you have to allow yourself. Tao lang po at nagkakamali. I guess yun yung lesson ni Magnus na nagkakamali siya, pero sincere naman yung kanyang pagkakamali dahil minahal naman niya talaga. At the same time, kumbaga bumawi siya sa lahat ng pagkakamali niya and na-realize niya how important it is, how important family is, and how important to give your life, to sacrifice your life for the lives of others. Yeah. Thank you. Sir Joel, sa inyo po. There's no end to learning, no? Pinaka siguro is do not put the law into your hands, and revenge, don't be fueled by revenge, because it will be your own poison. And then crime does not pay. Crime does not pay. You have to believe in the law of karma. Justice should be served. If either you did good or you did bad, same thing. And the love of money is the root of all evil. So money is okay, but the love of it is going to be the root. Okay. And marami pa. Applicable nga in real life. Thank you, Sir Joel. EJ Barasel. Yeah, yung character ko na as matinong police, so siguro para sa lahat to, basta mag-take ka ng oath sa pagiging, kahit saan ano pa yan, kahit saan position pa yan, sana gawin mo kung ano yung tinig mong, sino pa mong tungkulin. Pakita mo, gawin mo, at hindi lahat ng mga nakakaharap mo ay masasabi mo na kakampi mo.
So kasi nung pupunta ng character mo sa tayo ng Roca, ang babait ng mga to. Yung sila Tito Joel, mga character ni Magnus, ang mabait sila lahat. Pero pag alis doon, makikita na, bigla ko na-realize, ang babait nila, pero ito pala yung mga gumagawa ng problema dun sa tayo Roca. Thank you, EJ. Kai, for you. Lessons from your character that you apply to real life. I guess it's Ice's optimism and integrity. Kasi ang dami din pinagdaanan ni Ice. Kasi pumunta lang naman siya sa La Playa Raw para mag-vacation. And wala siyang intention to gulo ng buhay. Pero bigla na lang ang daming nangyari kay Ice. Kaya her optimism and integrity is what kept her alive. May pinaglalaban siya kahit wala sa isa yung mommy niya. Pero siya pa din yung iniisip niya. Kaya I believe that's what kept Ice surviving in the Playa Raw. Lou, for you. Lessons. It would be a positive one for when sobrang sa ease is a strong one. And minsan even now, pag I feel like I'm weak or I'm a very emotional person. So whenever I feel like I want to be strong, I quickly snap into Gwen. And wala eh, she quickly wants to go from point A, B, C, D. She's goal-driven and ginagawa niya rin sa taong nag-alaga sa kanya, which is very interesting. So I like Gwen. Thank you, Lou. Sir Chris, para po sa inyo. Lessons from your character that you apply in real life. I think it's the power of now. The power of now, bigyan natin yung konsiderasyon ng future, but we have to give importance to what we have right now. Because sa family namin, may sakit yung asawa ko doon, tapos may anak ako na maliit na kailangan kong makita lumaki in spite of yung mga pangyayari dun sa island. So the power of now is very important, that you see these people, yun ang bigyan mo ng pagpapahalaga. More than, not more than, but bigyan ibang halaga rin yung future. But mas importante yung Okay, appreciate the present, look Yes. forward to the future, and how we prepare for now. That's right. And bigyan ng magandang pagrespeto sa mga kababaihan. Yes, exactly. Very timely also Yes. again. Happy Women's Month po sa lahat ng mga kababaihan. Happy Women's Month to all. Thank you for that. Micah? Never give up. It's never too late and pwedeng magbago palagi. Kahit ano man ang pinagdaanan natin or ano man ang ginawa natin noon, pwedeng magbago. Yun po. Thank you. Iggy? Ang natutunan ko sa character ni Fee, walang mali sa paggawa ng tama. Kasi kung nasa tama ka, kung ang pinaglalaban mo ay para sa kabutihan, wala kang talo ba? Diba? And kung gagawa ka naman ng kamalian, nagaya kami, wala naman kami kinalaman sa kung ano man dilemang pinagdadaanan nila Emil. Pero damay-damay kami lahat. So malaki. So yung mga choices mo, yung mga decision mo sa buhay, na posibleng mali, magkakaroon yan ng malaking consequences. Hindi lang para sa'yo o sa mga taong apektado, kundi para rin sa mga tao sa paligid. So, yun. Walang mali kung sa paggawa ng tama. Yes. Yes, ganda nun. Kobe? To always be humble, grateful, and to never be big-headed. Kasi I think that's something that Maki had to learn along the way as being a hostage. And that's something I apply to my everyday life. I'm a very private person, and I like to stay grounded always. Always feet on the ground. Okay, so again, I will ask a question for everybody. This time, going back, I'll go back to you. I'll stick with you, Kobe. If you were to redo Roja, which character would you like to portray and why? I would love... Magnus, di ba? Sabi mo, si Magnus. I want to play Magnus. I really want to play Magnus. I love... Sample nga, sample. Wendy.
I would love to play Tito Raymond's character. I love watching his process. I'm a very big fan of Tito Raymond, and it's great to watch him. It's great to see him on screen, and yeah, I'd love to. I would love to have the chance one day, hopefully. So for